Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop. Sana ako gusto sabihin sa iyo tungkol sa Tito Carlos. Tungkol po kay Don Carlos? Bakit? Ano pong ginawa ni Don Carlos? Narito na nga ang ating pakabangan ngayong Miyerkules sa abot kamay na pangarap. Dinalaw nga ni Annalyn itong kanyang ina na si Lynette. At dito naman nagulat itong si Annalyn kung saan nakuha itong sugat ni Lynette sa kanyang braso. At dito nga na tila hindi mapakali itong si Lynette at kinausap niya ng masinsinan ang kanyang anak na si Annalyn at sinasabi niya dito na may gusto daw siyang sabihin tungkol kay Carlos Benitez. At dito nagtanong itong si Annalyn kay Lynette na ano daw ang tungkol kay Carlos, sinasaktan ba siya nito at anong ginawa ni Carlos sa kanya. At dito naman na narinig ni Carlos ang kanilang pinag-usapan at agad ngang sinabi ni Carlos kay Annalyn na sasabihin daw sana ni Lynette kung pwedeng nasama siya sa Japan. Yun ang idinadahilan ni Carlos nang sa ganon hindi matuloy-tuloy ang pag-amin ni Lynette dito sa ginawa ni Carlos sa kanya na pananakit. At napaiyak na lamang itong si Lynette. At patuloy pa rin ang kinakabahan itong si Josa. At dito nga na sinabi ni Josa kay Aling Susan na kinakailangan na daw nilang isumbong si Carlos sa pulis na against women and violence dahil sa nakita nga ni Josa na sugat sa kanyang braso. At hindi siya kumbinsido dito sa sinabi ni Lynette na nahulugan nga ito kaya may sugat siya. Dahil alam niya at nakikita ni Josa ang galit na dito inilabas ni Carlos nung ito'y nahuli nga na magkasama itong si Lynette at itong si RJ. Samantala, patuloy pa rin ang investigasyon ng mga pulis dito sa nangyaring kidnapping kay Don Pepe. At dito nga na sinabi ni Sir Chief Gonzaga dito kay Giselle na may nakita nga silang kotse na lumabas bago nga nasawi itong si Balahadja. At duda naman dito ni Giselle na kay Moira nga ito. At maya-maya nagulat naman itong si Giselle nang biglang sumulpot itong si Moira at sinabi na kakagaling lang daw nila sa bakasyon at ito na naman at namimiss daw agad ni Giselle itong si Moira. At dito naman na pinapaalis ni Giselle itong si Moira sa Apex dahil van nga ito. At dito rin na nagkita na itong si Justin at itong si Zoe. At dito na ipinagmamalaki ni Zoe na sa kanya pa rin itong Apex. At hindi naman nagpapasindak itong si Justin sa sinasabi nga dito ni Zoe. Dahil alam niya na kapag nagising daw itong si Lolo Pepe ay sisiguraduhin ni Justin na itong si Zoe ang magiging kawawa sa bandang huli at magiging sampid. Dahil alam niya ang ugali nga dito ni Zoe kaya hindi naman nagpapatalo itong si Justin. Lalo pat porsigido na nga itong si Justin na pababagsakin itong Apex dahil alam ni Eric na ito lang daw ang asset ng mga tanyag at ito lang din ang kumikita sa ngayon dito sa kanilang mga ari-arian. Kaya kasabay ng pagbagsak ng Apex ay ang paghihiganti naman nila dito kay Giselle. At dahil baka magmulat na at magising itong si Don Pepe at hindi matuloy-tuloy ang nasabing paghihiganti ni Eric at ganon din itong si Justin. At magkakaroon naman ng awa ito sa kanyang ina dahil gagawin naman daw lahat ni Giselle upang mapatawad siya ng tuluyan dito ni Justin. Samantala, nang makauwi na nga sa bahay itong si Annalyn ay dito naman tumawag itong si Lynette sa kanya at dito ipinagtapat na hindi totoo mga sinasabi ni Carlos na wala siyang ginawa dito kay Lynette. At dito na rin na hindi na magiging matakutin itong si Lynette na harapin ang kanyang asawa at sabihin na ipinaalam na daw niya kay Annalyn ang kanyang ginawang pananakit dito. At makapagdesisyon na itong si Lynette na tuluyan na ngang hiwalayan itong si Carlos Benitez dahil sa nakikitang ugali dito ni Lynette sa kanya na hindi niya sukat akalain na dapat ay kinikilala niya muna ang kanyang asawa ngayon. Yan lang po at marami pong salamat sa inyong panonood. Bye-bye!